kami. At linisin niyo nga po, Panginoon, yung aming Lord God, yung aming buhay, yung aming katawan po, Panginoon. Sanctify us po, Panginoon. At kung ano man po, Panginoon, yung aming kakulangan, disobedient po, Panginoon, ay hiningi po namin ng tawad. Salamat po, Panginoon. Lord, take over po, Panginoon, sa aming devotion na ito po, Panginoon. Kayo po ang maitaas po, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati, Panginoon, sa aming devotion na ito. Ito ang aming panalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang na ano po sa akin ng daybreak ay itong ni Oswald Chambers po ay ang Is God's will my will? Is God's will my will? Yan po yung katanungan ng ating ano ngayon sa pagbubulayan po, no? Ah, Pwede natin pong itanong to sa sa ating sarili na is God's will my will? Yun po. Marami po sa atin na lalo na pagka sa una natin, yung hindi pa tayo naniniwala, talaga yung sarili na po natin ang nangunguna po, no? Yung desire natin, kung ano yung kagustuhan po natin, kung ano yung plano natin, yun po yung nasusunod. Hindi na po ang will ng ating Panginoon. Pero once na tumanggap po tayo sa ating Panginoon, ang will, ang plano na niya, ang siyang na pangyayari na susunod. Wala po tayong ano diyan kung hindi na magpatianod na lang daw po tayo. Sumunod na lang po tayo doon sa will ng ating Panginoon. So, ang verse po dito ay matatagpuan po doon sa 1 Thessalonians 4:3. This is the will of God, your sanctification. Ang will pala ng ating Panginoon ay yung isanctify niya tayo. Sa Tagalog po, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dadako na po tayo ah, dito sa ano po ni Oswald Chamber po. My sanctification isn't a question of whether God is willing to sanctify me. Hindi na daw question po yun. The question is, am I willing? Am I willing? Papayag ba ako na isanctify, banalin ako ng ating Panginoon? Am I willing to let God do in me all that has been made possible by atonement? Atonement. So dahil dun sa pagtubo sa atin ng Panginoon, nandyan po yung kasabay na po dyan, susunod na po yung pag-sanctify niya sa atin. And am I willing to let the life of Jesus Christ manifest itself in my mortal flesh? Willing ba tayo na payagan natin ang ating Panginoon, ang ating buhay na mag-manifest dito sa ating buhay? Sa atin pa rin tinatanong ng ating Panginoon. Di ba? At doon po sa susunod po, beware of saying, I'm longing to be sanctified. Stop longing and treat it as transaction. A simple matter of asking and receiving. So, ito po yung dapat gawin po natin. Asking and receiving. Yun po yung dapat natin gawin. Ask God for the Holy Spirit on the basis of Luke 11:13. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Di po ba yung kung yung ating ama sa langit, sabi niya ganun kayang ibigay kung yung yung natin, inaas natin sa ating Panginoon. So, ang gawin natin, sabi niya, receive Jesus Christ to be made
to be made sanctification to you. And the great marvel of the atonement will be real in you. Ito po yung yung mahirap lalo na po doon sa mga bago o kaya doon sa mga unbelievers pa na mahirap sa kanila na isurrender o i-receive ang ating Panginoon dahil dun sa mga marami pong isasacrifice nila sa kanilang buhay. Isusurrender nila kung ano yung present nila, kung ano yung kagustuhan yung desire nila, ng puso nila dahil iyon yung gusto ng kanilang yung nais nila. Hindi nila ma-surrender sa ating Panginoon. So, ang ano po dito, di ba lagi naman po ang ating Panginoon, inaantay niya po tayo na, na ano tawag doon, lumapit at mag-ask tayo i-surrender na natin yung ating Panginoon, ang ating buhay sa Kanya at doon siya kikilos. Kaya dito, sabi niya po dito, receive Jesus Christ to be made sanctification to you. And the great marvel of the atonement will be real in you. Nandun po dun po sa susunod, all, all that Jesus Christ made possible all that Jesus made possible is mine. Because one thing and one thing only, the free love giving gift of God, yan po yung kanyang binibigay sa atin. Diba? Yung kanyang pag-ibig. My attitude as saved and sanctified soul must be one of profound, humble holiness. There is no such thing as proud holiness. I recognize what Jesus has done for me with agonizing repentance and a sense of unspeakable shame and degradation. I have the amazing realization that even when I cared nothing, sabi niyang ganito, kahit na hindi mo pinagmamalasakitan, I cared nothing for God. Ito ang ginagawa ng ating Panginoon. His love for me was so great that He completed everything for my salvation and sanctification. So kahit na hindi na natin iniintindi, binabaliwala na natin ang ating Panginoon, no? Pero yung kanyang pag-ibig, ito yung kanyang binibigay sa atin, yung greatest love niya sa atin. 'Di ba? Binigay niya yung kanyang buktong na anak na sa ating Panginoong Hesukristo. At doon po ay dahil tayo ay naligtas dahil sa kanyang pag-ibig, dahil binigay niya ang kanyang anak, na buktong na anak para sa ikaliligtas po natin. No wonder, susunod po Ate Benet. No wonder Paul saying that nothing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Wala pong makakapaghiwalay kung hindi yung ano po, no? Dahil doon sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Wala pong makakapaghiwalay dahil dun sa pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sanctification makes me one with Jesus. Dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon, sa pagmamahal niya, ay nagiging one tayo ng ating Panginoong Kristo, no? And in Him, one with God. This is done only through the atonement of Christ, which is the cause of my holiness. Never confuse the cause and the effect. My holiness and obedience and service and prayer are all the effects of outcome of speechless thanks and adoration for the sanctification work in me by the atonement. So dahil dun sa sanctification, sa grace ng ating Panginoon, dahil dun sa binigay niya sa atin na grace, yung biyaya, hindi dahil dun sa ating gawa, no?
Kaya tayo naligtas, na-sanctify, kung hindi iyan po dahil din sa ating ano. At ang nagkaroon po ng resulta po diyan, yung pagiging masunurin natin, out of ano yan, naglilingkod din tayo at mapanalangin. Yan po yung effects po pagka tayo ay nasanctify. At isa pang ano po dito ay yung anong karagdagan na babasahin po natin ay nasa Isaiah 59 to 61. Tapos dun sa 2 Thessalonians 3, andyan po yung tungkol sa sin, pardon, at saka yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung glory niya. So, doon po tayo sa wisdom. Sa wisdom. Wisdom from Oswald. The Bible in relation of facts, the truth of which must be tested. Life may go on all right for a while. Yan, parang smooth lang ano no, yung ating buhay na yan. When suddenly a bereavement comes, yan, kalungkutan, paghiwala, yan, darating po sa atin, nandyan po talaga yung test, nasa yung buhay natin, sabi niya ganon, darating at darating sa ating buhay na yan. Suddenly, unrequited love or new love or a disaster, a business collapse or a shocking scene, and we turn up our Bibles again and the God's word comes straight home and we say, why I never saw that there before. Maaaring pong itong mga dumadaan sa ating ano no, ah nagbabasa naman po din tayo ng mga salita ng ating Panginoon. May mga times na kahit na anong basa natin, hindi po siya nag-i-strike until talagang pagka napagdaanan po natin itong buhay na ito, sa buhay natin na ito, sa crisis, sa disaster, no? Lalo na po yung mga mahal natin sa buhay, no? Na itong mga previous na nagdaan sa atin, 'di ba? Yung sa earthquake, 'yan yung mga nangyayari sa pag ano nung sa storm sa atin ano, masasabi natin bakit ngayon lang natin sabi niya I never saw that there before. Pero ang ating Panginoon, pagka binuksan natin yung ating mga yung Bible, yung kanyang salita, lalo na po doon sa mga ano no, kahit na hindi nga natin buksan yung ano Bible buksan mo lang din yung mga FB mo, may mga messages din, may mga scripture din doon na nag-i-strike para bigyan ulit tayo ng hope, para bigyan ulit tayo ng encouragement ng ating Panginoon. So, ang ano lang po dito, gusto ko rin pong ano natin, yung sanctification ng ating binibigay sa atin ng ating Panginoon is a gift of God's grace. Wala na po diyan Ate Pinet, no? At sinabi po ito ay kaloob ng ating Panginoon. It comes to us. Ang ating Panginoon ay ano tawag doon? Lumalapit siya sa atin. Hindi dahil dun sa own effort, sa ating merit o sa good works natin, talagang nandun po yung kanyang ano, ah, grace na binibigay sa atin, yung sanctification na ito. At ang ating Panginoon lang ang makakagawa nito. Sabi ko po dun sa 1 Corinthians 6:11, it reminds us, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus. So, hindi po, wala pong ano doon sa effort natin kung hindi ang Panginoon lang ang magbibigay. Only have to do is to be grateful and thankful dun sa pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa grace na yon. At yung sanctification niya is an act of God's grace, sabi niya po dito. Dun sa Ezekiel 36:25 to 27, sabi niya dito, the work of God in the sanctification of His people
Ang sabi niya po dito, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses and from all your idols. Gusto ng ating Panginoon, Lord, ng ating Panginoon na mawala lahat itong nasa ating ano na to, no, sa ating katawan, sa ating puso, sa ating isip, lahat po 'yan ay gusto niya na matanggal, mawala, ma-remove. Sabi niya po dito, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you, within you, and cause you to walk in my statute and be careful to obey my rules. Yan po yung sabi niya sa Ezekiel 36:25 to 27. So, ang reality, yung effort natin, yung good thing natin na ginagawa ay hindi dahil doon, kung hindi dahil sa ating Panginoon na yung grace na binibigay niya sa atin. Kaya through God's grace, it changes everything. At doon sa susunod na ano po, ang result, ito po yung mga result ng sanctification, no? Nagkakaroon po tayo. Freedom from sin. Di po ba? Yung bandage ng ating sin na yan, mula dun sa mga generation, mula pa dun sa pagkabata, mawawala po yan. Magkakaroon po tayo ng freedom. At susunod po doon ay yung transformation. Ito po yung pinakamahalaga eh. Pagka tinanggap na natin ang ating Panginoon, nandyan din po yung transformation into Christ likeness, into Christ's image. So, the Holy Spirit works in us, transform our character, yung attitude, yung action natin, dapat nagre-reflect din sa ating Panginoon. Eh, sabi nga po dito, makikita natin, nandun, yung ano tawag doon, yung yung fruits of the Holy Spirit, yung love, joy, dito natin ma-evaluate yung character natin. Di po ba? Kung nandyan yung love, joy, yung peace, patience, lalo na po sa ating kapwa, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ite-test po tayo talaga ng ating Panginoon dito sa lahat ng ating ano. Kung yung mga fruits natin ay taglay pa rin po natin o nawawala o nababawasan at nahuhulog na yung mga fruits natin. Lalo na po pagka nandun tayo sa pakikipagtungo natin sa ating kapwa na to. At yung pangatlo, increase intimacy. Yan. Increase intimacy with at ating Panginoon, ano? Kailangan ma-experience din natin yung deeper intimacy natin. Ito yan po yung result ng sanctification ng ating Panginoon. Pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. At pang-apat, empowerment for the service. So, yung sanctification empower us to serve in the service or in the God's kingdom. We sanctify, we equip, we empower to serve, 'di ba? Para tayo makapag-serve, nag-i-equip din tayo, ma-attend din tayo ng mga iba't ibang lesson, yung mga katuruan. Talagang nandun din po para wala po tayong patid sa paglilingkod sa ating Panginoon kasi ah, pagka naglilingkod po tayo, dapat hindi po din tayo napapagod. May kasiyahan tayo, may joy tayo sa paglilingkod ng ating Panginoon. May passion po tayo, may love din po tayo sa ating paglilingkod. Ito ay dahil sa pagmamahal na binigay sa atin, na pinadama sa atin ng ating Panginoon. At yung pinakahuli, ito na po yung preparation for eternity. Lalo na dito sa ano natin, yung dapat prepared na rin tayo, no? We are made holy and fit for God's holy presence. Preparation na natin to. Ito yung result dun sa sanctification ng ginagawa sa atin na to. At ang panalangin natin, sabi nga gano'n hanggang sa huling ano ng buhay natin, yung katapatan
ng natin sa ating Panginoon. Yung paglilingkod natin ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Kaya pagka tayo ay ano na tawag doon, pumunta na doon sa ating piling ng ating Panginoon, ito po yung talagang nasanctify na tayo dito pa lang sa ating kinalalagyan na ito. Kaya dito pa lang talagang mararanasan na natin yung eternal love, yung eternal sanctification, yung eternal healing na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Dito ko na po tatapusin yung aking kapatid, no? Sinabi ko naman po sa inyo, tinetest, madalas kong ikwento sa inyo ngayon na talagang dahil sa kakapanalangin po namin, wala pa pong pandemic noon, ay talagang ililista ko na po, linagay ko na po doon sa aming, sa church na ito yung pangalan na kailangan na iligtas, kailangan ng salvation ng ating Panginoon. So, dumaan po ng hanggang sa pandemic ng ganyan, kakapanalangin po namin nung ano na po ito. Yung aking kapatid na ito, talagang nasa darkness po siya. Nandiyan siya umiinom, naninigarilyo, may barkada, talagang ganun lang po yung living niya. At hindi na talaga inano yung kanyang buhay, ano? Hindi ang ano niya, binantayan niya yung ano ko, nag-a-assist siya doon sa aking nanay. Tapos, hindi niya talaga pinag-ukulan ng panahon ang ating Panginoong Hesukristo. So, dahil sa kakapanalangin namin yon nagkasakit po siya. Dumaan po siya sa major na operation po that time na dahil nagdugo siya at nakasurvive. Sabi nga ng doktor, naka-survivor po yung kapatid nyo during the pandemic na yon. So, ganun po, lumakas po siya. Pero that time, pinatanggap na rin ng po namin. Pinatanggap siya ng ating Panginoon kasi hindi natin alam kung kailan po tayo kunin. Pero that time, pinatanggap na namin, sinuko na niya ang kanyang buhay ng ganyan, nireceive niya ang Panginoong Hesukristo that time. Nung lumabas po siya, dito siya dinala sa akin ng aking kapatid. Ito po talagang plano ng ating Panginoon na dinala po siya dito. It is will. It is His will, God's will na talaga. Hindi na yung will niya ang nasunod. Dinala siya rito, dito siya nagpagaling. Pagka dito, siyempre po, ma-attend po ako sa iglesia, no? Ah, bahagi rin ito ng sanctification ng ginagawa ng ating Panginoon. Doon sa buhay ng aking kapatid na yun, si Kuya, dinala ko po siya sa iglesia, nakilala po siya doon, nagkaroon po siya ng ano po doon, ano tawag doon, group, yung mga kalalakihan, nakasundo niya, nakasalamuha siya, yung mga kalalakihan, tapos nakasama ko rin siya pagkapapasok po siya, at talagang tuwan-tuwa po siya, para po talaga siyang bata. Sabi ko, Lord, ang buti-buti nyo, hindi nyo inayaan na kunin nyo muna si Kuya, kasi gusto nyong iparanas. Yun nga yung sinasabi ko na, alam mo, Kuya, gustong iparanas sa'yo ng Panginoon kung ano yung mga nawala nung panahon binibigay ng ating Panginoon sa iyo ngayon. Pinaparanas niya kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyo, kung gaano kadakila ang Panginoon sa iyo. Pero dinadala ko nga doon, naging kasama namin siya sa Kalye Serie, dikit siya ng mga flyers, ano ganyan, tatak siya sa mga Bible na ganyan. At kasama-sama rin namin doon sa pagbibigay ng flyers na yon. So doon at nalulungkot siya pagka wala, nakakancel yung ano namin dahil minsan may ulan, dahil minsan merong pong may mga pagkakataon na nakakancel po yung aming kalisere yun. Nalulungkot siya kasi hindi siya nakakapunta po doon. So yun po yung way ng Panginoon, paano siya, binabad siya, tapos nagkaroon po sila ng care group
ng, ng mga kalalakihan, nagbabad po siya. Tapos sabi ko, Kuya, wag mo sayangin yung ano mo sa cellphone. Tapos yung palang sa cellphone na yon, marami po siyang kinakumusta, ingat po kayo, kumusta kayo, ganyan. Lahat po ng mga miyembro, lahat po ng kanyang mga kakilala, talagang binabati niya, ginigreet niya, binebless niya, ganun po siya Tapos, sabi ko, Kuya, tinuturuan ko na manalangin. Ayaw po niya, nahihiya po siya. Sabi ko, kahit simple. Tapos sabi ko, magbasa ka rin ng Bible. Kahit isang oras, ilaan mo yung pagbabasa mo sa. Nakikita ko naman po yung pagbabasa. Until dumating po yung uling na nagkasakit po siya. Hindi namin na ito yung hindi niya no, hindi niya binigyan po siya ng pagkakataon na talagang sakit na po siya. Sabi niya in pain na siya, tapos dinala po namin sa ospital for the ilang beses, pangatlong beses na niya yata itong na-hospital niya mula nung nandun po siya sa kapatid ko, no? At doon po talagang ang Panginoon, sabi niya, matagal na niyang pinapanalangin to kunin na ako ni Lord. Sabi namin, hindi ka pa kukunin hanggat meron pang plano ang Panginoon. So, hanggat nandito ka, gawin mo muna kung ano yung dapat pinapagawa ng Panginoon. Tapos naisip namin, sabi ko, Kuya, dapat siguro, lumapit tayo sa Panginoon, mingi tayo ng tawad, yung ganito, yung ganon. Pinadid namin nilid na namin siya sa prayer, gano'n, hanggang sa ma-opera po siya na ganyan, Talaga sinurrender na namin siya sa Panginoon. Lord, kayo na po ang bahala. Kayo po ang gumawa, kumilo sa aming Panginoon, sa aking kapatid. Kung loloobin nyo na gumaling siya, sabi namin, let it be done. Sabi namin ng gano'n. At gano'n din po, nung nasa operating na sabi ng doktor, maaaring hindi siya makasurvive. And then, nakasurvive po siya. Binigyan muli siya ng ating Panginoon ng pagkakataon. Alam niyo, 2 weeks po yun. 2 weeks po talaga. Kaya sabi ko, Kuya, sabi kong gano'n, ah, baka meron ka pang dapat isabihin o surrender, ikaw na mismo ang manalangin para sa ating Panginoon. Alam mo, yung sanctification ng ating Panginoon, hindi siya tumigil hangga't hindi na purify yung puso ng aking kapatid na yon. Sabi ko, mingi ka ng tawad kasi minsan sobrang sakit na sakit niya kung ano yung sinasabi na sana mamatay na ako, sana kunin na ako ni Lord. Sabi ko, Kuya, dapat ihingi mo ng tawad yung sinasabi mo na gano'n. And then dumating po yung panahon na sabi nung kapatid ko, nananalangin si Kuya ng nag-murmur, yung tahimik siyang nananalangin, naririnig niya. Talagang kinakausap niya ang ating Panginoon. Kaya nga po nung isang araw, nung dumating po ako dito, hindi na po siya, ginigising po siya, hindi At inisip po namin na iyon na yung katugunan. Tinugon na ng ating Panginoon yung kanyang panalangin na yun. Kaya yung sanctification na binibigay sa atin ng ating Panginoon ay talagang grace niya po yun at hindi niya tayo kukunin, hindi niya tayo nahayaan na mapunta doon sa hell kung hindi doon sa piling niya. At glory to God, talagang pinakita naman po sa amin, talagang pinaramdam din sa amin na nasa piling na ang aming kuya na yon. Salamat po dun sa transformation, dun sa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po dun sa Romans 12:1 to 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon. Lord, talagang mahal nyo kami. Mahal na mahal nyo kami po, Panginoon. Dahil sa grace nyo po, Panginoon, kaya po kami naligtas.
Tinubos niyo kami sa aming pagkakasala. Salamat po sa transformation. Salamat po, Panginoon, sa ah, new creation sa buhay namin po, Panginoon. Pati na po, Panginoon, yung aming mga mahal sa buhay po, Panginoon. Maraming maraming salamat. Lord, lahat ng ito po, Panginoon, for your glory, for your name. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you for letting me share. Napahaba po. Amen. Amen and amen. Praise, praise, praise be to God. So, manatili po tayo sa spirit of prayer at ituloy-tuloy po natin sa atin pong pangalawang gawain ay ito po yung ating prayer blast. So, unahin na po natin yung prayers for the pillars of society. At today po, we are focusing on the family. So, what a good segue po na kanina, yung sharing po ni kapatid na Lydia ay yung family, yung kanya pong kapatid. Ayan. So, how they fought for his salvation, how they talagang nakipag-wrestle sila, hindi ba, in prayer para ma-save yung kanilang kapatid. And so, with that in heart and in mind, mga kapatid, let's think about all our family members na kung meron po tayong alam na mga miyembro na ating pamilya na hindi pa po tumatanggap sa ating Panginoon at alam natin, 'di ba? Alam natin kung ano po yung magiging kakahinatnan nila kung hindi po tayo kikilos at mananalangin at talagang yung susundin natin yung kalooban, 'di ba? Dun sa title ng sharing is God's will. Okay, is it God's will or my will? So, ngayon po sundin natin ang kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ay tayo pong lahat ay maligtas. So, kung meron yun nga, let's intercede, let's pray on behalf of our families, relatives, extended families, mga taong, those who are connected to us. And also, let us remember every family in general sa buong mundo, those who are facing difficulties, iba't ibang mga challenges sa buhay ng isang pamilya. Let us pray for the fathers, the mothers, the children, tunay na ang kalooban ng Panginoon ay siyang maghari at siyang yung mararanasan sa loob ng tahanan ng bawat pamilya. Okay, so sige po mga kapatid, let's for 1 minute, tayo pong lahat, let's prayer blast and let's all join together. Buksan po natin yung ating mga microphones at sama-sama po tayong mananalangin para po sa pillar of society on the family. Ngayon na po. Hallelujah. Yes, Father God, Lord. Tinataas namin ang aming mga pamilya. Bawat pamilya, Panginoon, Lord, hindi lamang yung aming mga respective families, kundi ganun din, O God, yung kabuuan, Panginoon, ng mga bawat pamilya sa buong mundo. Salamat, O God, sa mga pamilya na kung saan nyo kami inilagay, O God. Alam namin, meron kayong purpose why you have put us in our respective families. Lord, we think about the family members, O God, na hindi pa tumatanggap sa inyo, O God. Nilalapit at tinataas namin sila sa inyo, Panginoon. Bawat isa sa kanila, kilala mo, Panginoon, kung sino sila, O God. Na magkaroon po sila, O God, ng kamalayan, magkaroon sila, Panginoon, ng realization, O God, na kailangan kanila sa kanilang Lord, ang nais namin, Panginoon, Lord, ay maranasan nila, O God, ang isang buhay na mayroong Kristo tulad po ng nararanasan namin sa aming mga buhay. We lift up, Panginoon, all those families who are facing
difficulties at this present time. Dumadaan sa mga pagsubok, dumadaan sa mga iba't ibang sitwasyon, O God, na kuminsan, Panginoon, ay maaaring magwasak sa isang pamilya. Sinasaway namin, Lord, ang gawain, anumang gawain ng kaaway, Panginoon, who tries to kill, to steal, and to destroy, O God, even the families. And dinideklara lang namin, Lord, ang inyo pong pagmamahalang pag-ibig mo, O Diyos, na bibigkis sa bawat pamilya, O God, at mananatili, Panginoon, under your protection, under your leading, O Holy Spirit, and guidance, and under your love. Salamat, O God. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Next, ipanalangin po natin ang nations and the governments. At dito po, pwede po ba nating hilingan pa dito? Kuya Virgil, pwede po ba kayong manalangin? Ilid po kami sa prayers dito sa nations and the governments. Pwede po kayong mag-unmute. Opo, opo. Ayan. Thank you po. So, habang nananalangin po kayo, the rest of us will also pray in silence at the same time and agree with your prayer po. So, sige po, Kuya Virgil, kayo na Okay. po. Thank you. Our most gracious Heavenly Father, we come to you this wonderful day, praising you and thanking you for all the goodness and the blessings that you have given us, O Lord. Aming Diyos Ama, nananalangin kami ngayon, itinataas namin ang aming bansa, Panginoon ng Pilipinas, na alam namin na mahal mo, Panginoon. Panginoon, alam mo pong problema ng aming bansa na ang aming mga leaders ay hindi nagkakasundo-sundo, Panginoon. May hidwaan, may hindi pagkakaisa, Panginoon. Ito po'y dinadalangin namin na umiral po ang iyong sovereignty sa aming bansa, Panginoon. Ikaw lang po makakapagpabago sa bawat isa sa amin magmula sa presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na kagawad ng barangay, Panginoon. Tulungan mo pong maalis yung pong sickness of integrity, yung pong sa honesty, yung pong pagkakatiwalaan namin ng aming mga gobyerno sa lahat ng kanilang gagawin, Panginoon. Dine-rebuke po namin yun, yung curse na sa corruption, Panginoon. Alisin mo po yung Panginoon. Bawat isa sa mga leaders namin, mawala na po yun. Alisin mo po yung na sumasakop sa kanila na hindi ka nais-nais ay yung paningin, Panginoon. Gayun din po, dinadalangin namin yung mga pamilya na nasa lanta ng mga kalamidad. Panginoon, yung nasa Cebu, yung nasa Davao, Panginoon. Ngayon po, yung kahapon, yung pong nasa norte na bumagtas yung bagyo, Panginoon, na si Ramil. Tulungan mo po yung mga nasa lantang niyo, Panginoon. Ihilis mo na po yung bagyo na yun na huwag lang dumaan pa kung saan para makapanira o makapag-disgrasya pa, Panginoon. Ngayon din po, dinadalangin namin ang ibang bansa, kamukha ng Israel at ng karatig po, Panginoon. Papasalamat kami sa nagkaroon ng truce between Hamas and Israel, Panginoon, at ngayon po ay nagkakausap na sila. At kung ano po ang kalooban niyo, siya na po ang maging umiral, Panginoon. Yes, Lord. Yung kapayapaan mo ang umiral, Panginoon, kasi ikaw ang man of peace, you are the God of peace, Panginoon. Yung pangalan mo ay ibig sabihin ay kapayapaan, Jesus is peace. Everything is in you, Lord. Gayun din po yung Ukraine at Russia at ang Pakistan, India, kung ano pa mga hidwaan na ibang bansa kamukha po yung nangyayari sa Nigeria, sa Africa, Panginoon. Yung mga bansa po ron, huwag mo pong pabayaan yung mga citizen nila na namamasakyan na lang, na namamatay, Panginoon. Pairali mo ang iyong proteksyon para sa mga anak mo na nandoon, Panginoon, sa Africa. Panginoon, lahat ng ito
Sineselyohan na namin ang iyong banal na dugo na Yes, ikaw ang Lord. maghahari sa amin lagi. Ang aming Diyos na tagapagligtas na si Yesu Kristo Jesus. Amen. 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 Praise God. Isunod po natin yung ating pong prayers for the church and the ministries. So dito po, pwede po ba nating hilingan si Pastor Jenny Lynn? Are you able to lead us po dito sa prayers for the church and the ministries? Okay lang Wala po. ko boses. Ay, Wala ko boses. wala po kayong boses. Sige po, sige po. Thank you po. Pagpe-pray po namin kayo po mamaya sa atin pong prayers for healing. Okay, so si Sister Babes, okay ka lang po ba mag-lead? Yes po, ate. Ayan, thank you po sis. So let's continue to pray for the church and the ministries and we will pray in agreement po as you pray. Thank you sis. Sige po mga kapatid, let's all pray. Ayan. Sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. O aming amang nasa langit, muli ay nagpapasalamat kami sa umagang ito, sa araw na ito na pinagtagpo mo ang aming puso upang makanaig ka, upang makasama ka, upang marinig ulit ang iyong mga salita na siyang magdadagdag ng aming spiritual na kalakasan. Panginoon, salamat po. Salamat dahil sabi nga, mahal na mahal niyo kami at ramdam po namin ang inyong pagmamahal. At bilang mga anak ninyo, we are part of your body, oh Lord God. We are your children, we are your heirs. So, Panginoon, pinapanalangin po at nilalapit namin sa iyo ang bawat anak mo, lalo na po ang mga nasa ministry, Lord. Ang mga churches kung saan man kami nakabilang, ang mga churches kung saan mahigpit at maalab nilang niyayakap ang mga ministeryo na i, inassign mo sa kanila, Panginoon. And alam namin na lagi mo itong iingatan at lagi mo itong babantayan, Panginoon. Marami pong nangyayari sa mundo ngayon. But then, Lord God, we can feel your presence. We can feel the presence of the Holy Spirit na siyang laging gumagabay, Panginoon. At alam namin hindi magwawagi ang kasamaan. Sa buong mundo po, Panginoon, lahat po ng mga tinawag niyo upang maglingkod sa inyo, ang mga ministeryong ito, Panginoon, alam naming iingatan ninyo habang siya ay pinagtatagubili niyo sa amin. So Lord, patuloy at patnubay at paggabay ang hinihiling namin. Kalakasan sa mga taong, sa mga anak ninyong tinawag upang magsilbing tagapanguna at mag-alay ng mag-lead ng mga soul na nangangailangan at naggugutom sa inyo, nauuhaw sa inyong pagmamahal, sa inyong mga salita, Panginoon. Lord, may mga leaders kami, may mga members kami na maraming mga kinakaharap, maraming mga pinagdadaanan. Kahit po ang bawat isa na narito sa mga daybreak, may kanya-kanyang mga sariling dahilan, personal na dahilan o personal na mga adhikain at personal na kahilingan, Panginoon. Lord, kilala mo ang bawat isa at alam mo po kung ano ang mga pangangailangan spiritual. Alam mo din po kung ano yung mga struggles. Alam mo rin po kung ano yung mga weaknesses. Panginoon, hindi kami makakapagsilbi sa inyo kung merong mga chains na bumabalot sa amin, pumipigil upang maging daan ito na yung magkaroon kami ng doubt, na magkaroon kami ng pag-aalala, magkaroon kami ng takot. Lord, lagi mo ipaalala sa amin yung sabi nyo sa Philippians 4:6 na if we pray about everything, we should not worry about nothing. And Lord God, because you are always with us, noong pa man ngayon at magpakailanman, hindi kayo nagbago. Nagbabago ang mundo, nagbabago ang tao, pero kayo, Lord, andyan kayo lagi. 24/7 nagbabantay sa amin. 24/7 nag-iingat sa amin. 24/7 dinirinig kami, Panginoon. So, salamat po, salamat. Lord, panatili, turuan niyo po kami manatili yung first love namin is kayo. Turuan mo po kami manatili yung faith namin, yung laging mag-stand firm, Panginoon. Yung loyalty namin sa inyo, hindi lang 100%, kundi 101%, Panginoon. And Lord, yung faithfulness namin sa inyo, itulad namin sa pagiging faithful nyo sa amin, Panginoon. Hindi man namin kayang tularan yung kabutihan ninyo at kabaitan sa amin, yung pagiging faithful nyo, Panginoon. But then, yung pong pinamana ninyo sa amin na maging mabuting anak ninyo, gusto namin um, at
kuhain na Panginoon. Gusto namin i-claim na yon Panginoon, dahil mas kailangan po namin yon. Ang buhay namin mababaliwala kung wala rin kayo, Lord God. We need the power of the Holy Spirit to manifest in our life. We need the Holy Spirit to guide in our daily life, to guide our daily routines. Kung paano kami ginagamit ng Panginoon, ng aming amang nasa langit, na maging blessings, maging channel of blessings, and Lord God, at maging alulod ng inyong kabutihan, Panginoon. Yun po ang gusto naming manatili sa aming araw-araw na ginagawa. Sa Panginoon, kung ano man po ang mga pinagdadaanan, mga kahirapan, mga mga challenges, Panginoon, babaliwala po ito, dahil alam namin hawak ninyong mundo at hawak ninyo kaming bawat isa, at hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo kami iwan. Kalagi nyo, at yun ang lagi ninyong pangako at lagi namin pangahawakan. So muli, Lord God, maraming salamat sa pagmamahal mo. Maraming salamat. Ikaw ang defender namin, ikaw ang protector namin, ikaw ang provider namin. You are our refuge and our strength. So Lord, provide the peace, provide the joy that comes only from the Holy Spirit. Salamat, Lord God. This I pray in the mighty name of Jesus. Amen. 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 So ngayon po yung ating mga kapatid na mayroong karamdaman ay itataas natin, lalapit natin sa ating Panginoon. And this is our prayers for healing. So andito po sa screen ang kanilang mga pangalan. At kung meron po tayong alam na hindi kasama dito, then let's also include them in our prayers. God knows them by name, each one of them. At alam ni Lord kung ano po yung kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at alam din ni Lord kung paano po sila pagagalingin according to His perfect way and according to His perfect will. So, isama po natin si Pastor Jenny Lynn, na sa kasalukuyan po ay mayroong karamdaman, although nandito po siya sa kasama po natin ngayon dito sa room. Praise be to God. At let us also declare healing upon her right now. At kung meron pa po ilan sa atin dito sa room na nangangailangan din po ng healing, hindi man lang sa physical kundi sa iba't ibang area po ng ating buhay, ay include na rin natin yan sa ating prayers. And of course, yung mga pinagaling na, ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. So sige po mga kapatid, let's do a prayer blast. Mag-open po tayo ng microphones, let's unmute ourselves, and let's all join together po as one voice in one faith to our one and only Jehovah Rapha, our great physician. Ngayon na po, for 1 minute po. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. Ngayon, Panginoon, Lord, we are lifting up to you, Lord, lahat ng mga mayroong karamdaman, O God. And alam mo po, Panginoon, kung sino-sino po sila. You know them, Panginoon, by name. Alam mo, Panginoon, kung ano yung kanilang mga sitwasyon sa kasalukuyan. Lord, we are just declaring, Panginoon, your supernatural healing to be upon each one of them, O God. Ipuin mo, Panginoon, ang bawat sa kanila, Lord. Idaloy mo, Panginoon, ang iyong mapagpalang pagpapagaling, Ama, sa kanila, O God. Lord, we pray for Pastor Jenny Lynn right now, who is in the room. Panginoon, ipuin mo, Panginoon, Lord, ang kanyang katawan, ulo hanggang paa, Lord, that in Jesus' name, we are declaring Our healing. healer, O Lord God, you are our Savior. Na maayos ang kanyang pong pakiramdam. Lord, ay balik mo ang kanyang boses. Lord, i-ease mo, Panginoon, make her comfortable, Panginoon. Lalo sa kanyang pong throat, O God, na alisin mo, Panginoon, ang kanyang pagkamalat, O God. In Jesus' name, O God, Lord, renew her strength day to day, O God. At ang kanya pong buhay, ang lilingkod niya po sa inyo. So, we declare, Panginoon, your supernatural favor upon her right now for good health and restoration and well-being sa kanya.
And for all the others, O God, salamat sa mga pinagaling mo na, O God. At patuloy na naming ipapanalangin yung mga iba, O God, na nananatili pong umaasa, O God, sa kagalingan na nagmumula sa inyo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Okay, so, bago po tayo mag-closing prayer, meron po ba tayong mga kapatid na nagse-celebrate ng birthday po today among us? Meron po ba tayong birthday celebrant or wedding anniversary po kaya? Anyone? Wala po yata. Okay, so Ako po, Sister Lydia, anniversary ko. Si Olive pala, sama niyo. si, Nag-birthday. Ngayon 20, at bukas po Si 21. Olive. 60 years old, 20, citizen, op, senior. opo. Bukas po yata yung birthday ni Sister Olive, 21. Opo, Tama po opo. ba? Opo. Ako naman po, Ay, kayo pa, Kuya Virgil. anniversary ko sa Daybreak. Aha, 1 year na po. wow. Oh, wow. Galing naman ni Kuya Virgil. Tanda niya pa yung Praise be to pag-join niya. God. Naka 1 year na po. Ngayon po, 1 year. October ano. Galing naman ni Kuya Virgil. So, 1 year ago, Opo. nag-attend po si Kuya Virgil ng Daybreak. So, Ano mga anniversary. dalawa. 6 na beses lang po ako na-absent. Praise Praise God. God. Thank you. Naglilista, nag-a-attendance. Amen. Thank you, Lord. Ang galing naman. Thank you. Wow. Dami ko po Nako. natutunan. I've learned a lot. Wow. Knowing Praise Christ. God. Napakaganda. Thank you Amen. po. At we are so blessed din po, Kuya Virgil, that the Lord brought you dito po sa family ng Daybreak dahil talagang ginagamit po kayo ng Panginoon at Amen. we are all witnesses, and praise God that we are all recipients as well of the goodness and the blessings, lalo na yung mga testimonies nyo po, yung kabutihan ng Panginoon sa buhay Amen. nyo. Amen. Yan. At naisa-share nyo po sa amin. We are very much encouraged and inspired. And we give all the glory to God. Yes. Yan. Thank you Amen. po. Hallelujah. Glory to God. And, yan. So, sige po, Sister Lydia, kayo na po mag-assign ng atin pong mag-closing prayer and the benediction po. Kung okay. Pwede po ba si Pastor Dave? Listening lang po yata si Pastor Ah, Dave. Opo. Sige po si Pastor Rory. Thanksgiving, closing at saka blessing na rin po. Yan. Thank you po. At blessings po natin kaya. Oo nga. Sige po, habang hinihintay natin si Pastor Rory, thank you, Bless. Sister Babes. Let us do a prayer blast at i-bless po natin, ipag-pray natin si Sister Lydia bilang atin pong devotion leader today. So, kung pwede po tayo mag-unmute, and much better if we are able to open our cameras po at ipanalangin at i-bless po natin, pagpasalamat natin sa Panginoon ang buhay ng kapatid na Lydia. Ngayon na po, hallelujah. Hallelujah, Father Lord. God, here we are, Lord, Panginoon, Lord. Come to you. just praise your Nagkakaisa name for kami, the O Lifting up God, blessings sa our that you sister isang give. Lydia. language, sa Bless isang her, O God. Lord, we pagpapasalamat, pray. O Give her God, the That you strength. para sa continue buhay to ng aming Patnubayan mo po kapatid sila. na si bless Sister Protektahan mo Lydia. po so sila. that she can Salamat, be a O God, blessing Tulungan po for sa her kanyang obedient gawain to para heart, sa Lord, iyo. for the her church, willing heart, for Lalago her ng Panginoon, iyong Lord, to salita, serve Panginoon. you, O God, Bigyan sa mo po kanyang pamamagitan ng kalakasan, pagiging leader, devotion tulungan, leader dito po sa good health, O Daybreak. Lord, at long life, O Tunay Lord. nga, O God, She na will always serve you. nakikita namin Thank po, you now Lord, that kung gaano ka He is your kabuti sa kanyang daughter, O Lord. buhay, hindi lamang sa In kanya, the name pati of sa Jesus, kanyang buong loving pamilya at sa Father, buong sambahayan niya. amen Lord, and amen. we continue, Amen. Panginoon, to declare, O God, Amen. Amen. your blessings upon blessings, favor upon favor sa kanyang buhay. Continue, O God, to grant her, Lord, good health, Panginoon, and peace and joy, Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa inyo. Protection as well, O God, and provisions, Panginoon. Provisions overflowing and beyond measure, O God. Salamat po. In Jesus' name, amen.
I receive. In Jesus' name. Thank you po. Kami po'y lubos na nagpapasalamat po o Diyos na buhay at banal. Tapat ka sa bawat mga salita mo, sa bawat mga pangako mo. Kami lubos na nagpapasalamat sa kagalingan na iyong pinagkaloob. At salamat din po, Panginoon, sa mensahe ng buhay na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin, sa mga nakikinig at mga makikinig pa. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga salitang ito, na ito, O Diyos, ay tumimo sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan upang ito'y aming isa pamuhay. Sapagkat kayo nga ang tunay na ang nagpapakabanal para sa amin. Kami, Panginoon, ay inyong ginagawang banal. Marami kaming mga kakulangan, marami kaming mga kasalanan. Sa inyong harapan, ngunit sa tuwing kami, O Diyos, ay lumalapit, humihingi ng tulong at kapatawaran kami, inyong kagad na pinapatawad. At inyong nililimot ang bawat mga nagawa namin mga mali. Salamat sapagkat kayo yung Diyos na nanagkumpay sa aming kaisipan at hindi kami mananatili sa anumang nakalipas. Marami din pong salamat sapagkat ginamit mo ang iyong anak upang may pahayag ito sa buhay natin. Pagpalain mo siya ng lubusan. Bigyan mo siya ng karunungan na nanggagaling sa inyo pa. At patuloy ng inyong ang kanyang mga kamay, Panginoon, ay inyong pagpalain ang bawat hawakan ito. Pagpatong nito, Panginoon, sa mga taong kanyang nakakasaluma, sa mga taong kanyang idinadalangin, ang mararamdaman ang kapangyarihan na nanggagaling sa inyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pangangailangan niya. Ganun din, O Diyos, sa bawat mga kasama naming naririto. O Diyos, salamat. Kaya tunay nga, Panginoon, patuloy na tulungan mo kami at siyasatin ang aming mga puso upang kami sa aming pansamantalang paghihiwalay dito at paghayo, gamitin niyo kami ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong mitiin, upang may bahagi ang kaligtasan, ang pagmamahal, ang pagtutuwid mo, ang pagtuturo mo para sa iba, upang manatiling tapat, ganap sa inyong banal na harapan. Ito po ang amin pong samantalang natagay namin ng kalakasan ng kagaling sa inyo. Ang patnubay na bumabalot po sa inyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang aming kailangan. Hindi ang mundong ito, kung hindi ka lang. At ngayon po, mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapalat bendisyon ng Diyos Ama. At patuloy na pagliligtas at patuloy na ang pagsama ng Banal na Espiritu na siya ang manguna sa atin ngayon at kailanman. Amen at amen. Amen. Thank Amen, you. amen.